kapatid. Napakasaya, di ba? At good afternoon po sa lahat. Ang aming interview po ang ating mahal na konsyal, Jason Pascuoy. Pakita mo. Magandang hapon po. At konsyal, salamat sa oras at panahon na ibinigay mo sa amin. Pero ganun pa man, para magkaroon na ng kabuluhan ng ating pag-uusap, may mga tanong lang kami regarding doon sa mga situation na nagawa mo at magagawa mo pa rin, di ba? Sige. Kons, ito nga pala yung tanong ko. Una, bilang isang konsyal ng bayan ng Alabat, nakita ko naman yung mga nagawa mo at naiulat mo naman yun sa bayan. Pero ang tanong ko sa iyo, bilang isang Jason Pascuoy, ano pa ba ang gusto mong gawin sa ating bayan ng Alabat? Una po ay pagbati ng mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na po sa aking mga kababayan ng Alabat team, kay Coach Sachi, at sa programang ito na isang paraan para magkaroon po kami ng pagkakataon na makapagbahagi po ng aming kaalaman, lalo na po dito sa mga napakagandang katanungan. Una ay kung ano na ba yung naisagawa natin sa mahigit isang taon na po nating panunungkulan simula nang tayo maluklok. So simula po nang tayo maupo, tayo ay nagsimulang maglingkod sa ating mga kababayan nang walang pag-iimbot, walang anumang kapalit na hinihingi, sapagkat ito na po yung dalisay na paglilingkod sa aking mga kababayan, lalo na pinagtiwalaan isang mandato na ibinigay ng taong bayan sa akin. So nagsimula po tayong manuparan po ng ating tungkulin sa kagalang-galang ng Sangguniang Bayan, at naging dito na yung pagkakataon na maging mambabatas tayo sa unang pagkakataon. Siyempre may mga programa po tayo na unti-unti nating sinasakatuparan. Sa programang pang-edukasyon, nagkaroon po tayo ng mga ilang scholars na sinusuportahan. Pagdating po sa ating mga senior citizens, tayo ay nagpatuloy ng ating pagtulong sa mga stroke patients, at sila po ay ating tuloy na pinate-therapy. And lately, medyo nabawasan po siguro yung mga lumapit po sa atin, at yung iba, syempre natapos na po yung mga sessions, at kadalasan mas malaking parte po ng aking oras sa paglilingkod sa loob po na isa't kalahating taon, almost, ang pagtutuko po sa kalusugan ng ating mga kababayan. Hindi lamang dito sa ating isla, kundi madalas po akong nakikita dyan sa tawid para lamang puntahan ang ating mga kababayang nasa hospital. Saan mang hospital po yan, basta't atin pong natanggap ang kanilang mensahe ng paghingi ng tulong at pag-alalay, ginagawa po natin para po sa kanila. At marami pa pong iba, may mga sinusulong po tayong resolusyon. Gumawa po tayo ng isang resolusyon para sa sektor ng agrikultura, bagaman naging abala ang ating bayan sa infrastruktura para sa mga proyekto ng pambayan, at nagkaroon naman ho ng katuparan yun pong mga programang infrastruktura. At sa ngayon, nitong nakaraang Pebrero, binalangkas po natin ang resolusyon para naman muling mapondohan naman po ang sektor ng mga magsasaka, dahil isa po yan sa ating kaagapay sa ating buhay. Isang malaking portion ng Alabat ang agrikultura, kaya napakarami po nating magsasaka na dapat suportahan. Okay? Base po kasi, Col, doon sa situation ng mga kabataan, meron lang talagang i-raise out na tanong ang ating kabataan. Bilang kabataan, siyempre, kailangan hindi na tayo bata. Yung magtatanong sa iyo, bata, ito si Jessa, mayroon siyang tanong tungkol sa mga kabataan. Sige, Jessa, tanongin mo si Coach. Yes, Sir Jason Pascuoy, nakakabahala ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, sa murang edad at lalo na nag-aaral pa. Nakakabuntis o di kaya nabubuntis na magiging daan para hindi na makatapos ng pag-aaral pa. Ang tanong ko po, bilang nahanay pa sa kabataan, anong maipapayo nyo sa gantong pangyayari? Sir Jason, dala na po ba ito ng social media na hindi na mapigilan at mahirap kontrolin? Ano pong take nyo dito? Maraming salamat po, Ma'am Jessa, sa katanungan para po sa hanay ng ating mga minamahal na kabataan dito po sa bayan ng Alabat. Talagang nakakabahala po at nakapag-aalala na isa sa problema po ng ating lipunan, yun pong maagang pagdadalang tao ng mga kabataan, lalo tigit ay nag-aaral pa po sila. Dahil na rin siguro sa epekto, hindi lang basta epekto, talaga pong malaki ang nagagawa ng social media. Lalo na nandyan at naglipa na ang mga pornography, na kung saan hindi rin natin masyadong
hindi rin ho saklaw masyado ng inyong lingkod kung bakit patuloy pa rin na napamamayagan po ng social media ang mga nagpo-post ng mga seducing photos, videos na kung saan nagiging banta po ito sa mga kabataan na sila'y madrag sa ganun pong mga gawain at nakakabahala. Siguro po para sa inyong lingkod, pwede naman tayong makipag-ugnayan sa kagawaran ng edukasyon kung ang bayan ng Alabat sa akin naman palagay sa pagkakataong ito hindi naman tayo kasama sa napakaraming bilang po ng ganyang kaso pero makikipagkatalakayan pa rin tayo sa kanila para malaman natin yung update pagdating po sa ganitong kaso at saka po sa ating DSWD kasi sila nakakaalam po ng record para po dito at na humihiling din po tayo sa ating mga magulang ng mas maigting na paggabay po sa kanilang mga anak sapagkat isa po sila sa tumitingin o kung hindi man magulang, kung ang mga magulang naunawaan natin na nagtatrabaho sa malayo para lang buhayin ang kanilang mga anak at pag-aralin, nakikiusap po ako, nananawagan po ako sa kanilang mga guardians na paigtingin po ninyo ang pagbabantay sa mga bata, sa ating pong kabataan. Yes. Kung may mga activity po ang barangay, ilahok po natin sila, hikayatin po natin silang makisama po sa mga programang kapakipakinabang po ng barangay at ng bayan na sa ganon, hindi po sila naliligaw ng landas. Ang ating naman pong bayan, patuloy pong nagsusulong at pinapanumbalik pong mabuhay ang programang pangkabataan na sa ganon hindi po naliligaw ng gawain ang mga kabataan na sanhi po ng ganitong pagkabuntis ay yung mga lugar na meron din tayo sa ating kabaranggayan o sa kabayanan na may mga madilim at hindi masyadong nai-implementa yung pong public safety, nagiging threat po yan sa ating mga kabataan. Okay. Okay, Gons. Ito pa yung tanong ko po. Bali, pangatlong tanong lang po namin. Alam, di ba, awareness naman po kayo regarding doon sa paggagawa ng tulay natin, di ba? Nandumudugtong sa Roma, pupunta dito sa ating na tatlong bayan, di ba po? Yes po. Di po. Base po kasi doon sa nakita ko, malapit na, sobrang napakalapit na ng pagtatapos. Pero ito po, bilang pagtatapos ng tulay, di ba? Papasok talaga dito yung iba't ibang uri ng mga tinatawag na negosyo na hindi natin pwedeng pigilin. At yun ang isa sa mga gusto nating magawa dito sa ating bayan para sa pag-unlad. Di ba? Pag-unlad ng ating bayan. Pero ang tanong ko sa iyo, Cons, bilang isang konsyel ng bayan, gaano mo ba kinasasabikan yung pag-unlad ng bayan? Yung nakita mo mismo yung pag-unlad ng bayan mo, tapos isa ka pa sa magiging bahagi nito dahil isa kang konsyel. Ano ba yung mararamdaman mo, Cons, na isa kang sa magiging bahagi ng pag-unlad ng bayan ng Alabat? Maraming po salamat. Talagang walang hindi excited sa ganitong kaunlaran. Pero masasabi ko po, ang isla po ng Alabat Perez at Quezon, malayo na po ang narating. Ang isla natin, sinasabi nga the gateway of paradise. Talagang napakaganda po nitong lugar natin. Kaya't masasabi ko itong bayan ng Alabat ay maunlad na. Pero kapag dumating po yung tulay na ginagawa sa panahon na ito at talagang nalalapit na, isang bagong kaunlaran po ang darating pa rin sa ating bayan. Lalo na dito po sa tatlong bayan po ng isla ng Alabat na sabi nga maraming mga banta ng kapag may kaunlaran, mayroon din pong kriminalidad. Yes. Kaya kailangan bilang lingkod bayan, bilang konsihal at mambabatas, Man-neutralize natin. po. Man-neutralize. Yan po ay in-neutralize natin sa pamamagitan po ng paglalatag po ng mga programa na pwede nating pataasin po ang antas ng ating po mga nangangalaga po ng kaayusan, ng katahimikan, yung po mga frontliners natin, unang-una sa barangay, yung mga barangay police natin, pwede po nating ilatagan ng programang mag-level up yung kanilang training, magkaroon sila ng kaalaman para po sa pagbabantay po ng seguridad ng ating mga lugar, at yung mga kagamitan na dapat po ay napupunduhan na kung saan mahirap kumilos at gawin ang trabaho ng isang nangangalaga ng katahimikan kung wala tayong kagamitan na maayos na dapat ma-provide natin ng ating pong isla. At syempre yung kaunlaran na ating pong inaasam-asam. Yes. Nandito, welcome. maninibago tayo sa ating kalsada. Lalawak po yan, darami yung sasakyan, iba't ibang maliit, malaking sasakyan. Yes. Kahit bus,
Oo, magkakaroon po tayo niyan. maninibago talaga. Yes. Pero, Talaga pong darating lahat. oo. Ang kailangan lamang natin ay ilatag yung mga programang naaangko po para mapangalagaan natin yung neutralization po ng kaligtasan ng ating pumbayan, na sa ganun habang tayo umuusad palayo at papaunlad, nakaalalay po sa atin yung seguridad po ng ating mga kababayan. Okay. Ganda ng mga tinalakay ng ating konsyal. Talagang hindi maiwasan ng pag-unlad. Pero, paano mo nga naman tatanggapin yung pag-unlad kung hindi wala kang nilatag ng mga pamamaraan, di ba? At Kasi may gusto ko pong isdugtong na yung aking pananabik, napakasaya ko po na maging isang bahagi ng kaunlaran. yun. Walang hindi nanunungkulan, na hindi magiging masaya sa kalooban, na maging bahagi ka. Kaya kung sa mga darating na panahon, nandiyan na ang tulay at nagagamit na po ng ating mga bisita, ng mga turista, ano't ano man ang mangyari, pwedeng magbago, pwedeng nandito pa rin tayo at pinagtitiwala ng taong bayan. Yes. Pero ang mahalaga, sa panahon na ito, nandito na po tayo at nakikipagtulungan na sa ganun maiayos po natin yung mga programa po na kinakailangan para po sa hinaharap at sa kinabukasan po ng bayan. Alright. Ganda naman Pero, Cons, may isa pa follow-up na tanong ang ating kabataan eh. Pakinggan nyo, Cons, kung maaari po. Sige po. Sige. Ito po yung follow-up question ko po. Sir Jason, nang bata po kayo, alam namin na marami na kayong pinagdaanan ng mga obstacle o mga pagsubok. Paano nyo nalabanan o nalagpasan ang mga bagay na yon? Maraming salamat po. Medyo Medyo maganda yung tanong niya. namutawi po yung aking kabataan. At yung sabi nga ano ba yung mga pinagdaanan ng isang konsyal Jason bago po tayo maging ganito. Yun. Sa totoo lang, siguro noon ilang beses rin tayong naging panauhing tagapagsalita sa iba't iba pong mga institutionals, programs. At binabahagi natin yung nasa likod po ng ating buhay mula kabataan. Ako nga po lagi sinasabi, biktima po tayo ng bully. So dahil po siguro sa hirap ng buhay, mahirap ang aming pamilya, magsasaka ang aking magulang at mag-iisda ang aking nanay, yung namamalit kami diyan po sa Tumiis, sa Pacific side, yung may mga pangulong at taksay pa. Isa po ako sa tagabalagwit ng isda na yan. At pagdating sa bayan, ilalako pa po namin. Kaya lang, maraming obstacles, maraming distractions, maraming sabi nga namimintas. Okay. Kaya lang ho, sabi nga pwede tayong madapa, pero pwede pa rin tayong bumangon. Marami tayong pinagdaanan, pero pinili po natin, sinika po natin, at siguro kahit anong mangyari sa iyo, sa iyong buhay, kapag nakaguhit sa iyo ang plano ng Panginoon, mapupunta po sa iyo yung maayos na linya ng buhay. Okay. Ganda ng tanong ng ating Jessa Hindrano. Pinapalakpakan ko. Salamat po. Nakakataba ng puso yung kanyang history na ilahad dito. Pero ito, Sir Jason, isang tanong na lang. Last na po ito. Isang Jason Pascuy nangaharap muli sa mga labatin, sa hinaharap. Ang tanong ko lang po, ano pa pong maaasahan namin bilang mamamayan ng Alabat? Ano pa pong maaasahan namin para sa iyo bilang isang Jason Pascuy sa hinaharap? Okay? At pakikuha na lang, pasalamatan mo na rin po. Salamat po. Bilang isang konsyal Jason Pascuy, hindi man konsihal, bilang isang Jason Pascuy ang maaasahan po na aking mga kababayan, patuloy po akong maglilingkod ng walang anumang kulay, walang anumang pagpiling ginagawa sa aking kababayan. Lahat po, sana lang kung makakapagsalita siguro po yung ating pong mga napaglilingkuran. Pero hindi naman na po natin yung naasahan sapagkat ang pinakamahalaga doon, tayo yung nakatulong sa kanila. Patuloy po tayo magiging, sabi nga, stay put, down to earth. Sabi ko nga po sa slogan ko noon, si Jason ay may mababang kalooban, may pusong makabayan, at may makabagong kaisipan tungo sa ganap at pangarap na kaunlaran. Isang simpleng mamamayan ng bayan ng Alabat na nangarap na makapaglingkod, makapagsilbi sa ating pamahalaan bayan. At isa pa po, para po sa kaalaman ng lahat, hindi ko nasabi kanina, mula nang tayo manungkulan bilang konsihal, tayo po ay nabilang po sa 10
komitiba. Dalawa po dito ang chairmanship po ng inyong lingkod, ang turismo at kooperatiba. At yung pong 8 ay napakarami po niyan. May peace and order, transportation and communication, health. Kaya po talagang kasama po tayo dyan sa kalusugan at social service at marami pa pong iba. Okay. At lahat po yan, sinisika po nating makagawa ng programa para may ambag po na tulong sa ating pong mga kababayan. Okay. Napakaganda. Sir Jason, binabati po kita. Salamat po. God Salamat bless. po. Salamat. Thank you sa napakaganda mong tanong. God bless po sa lahat. Sana maging maayos po tayong lahat. At God bless po sa lahat. God bless, God bless. Okay? Muli po sa aking pong mga kababayan, sa mga kabataan, mga magulang at nakatatandang mamamayan ng Bayan ng Alabat, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo pong naging suporta sa akin para magkaroon po ako ng pagkakataon na maibahagi po ang aking munting kakayanan para po makapaglingkuran po sa ating pamahalaang bayan. At sa mga magtitiwala pa po, nawa ay magkasama-sama po tayo at magkatulungan na sa ganon. Ang lahat naman po ng ito ay para po sa ikabubuti at kapakinabangan po ng bawat isang mamamayan po ng Bayan ng Alabat. Maraming po salamat sa inyo lahat. Magandang araw. Mabuhay. Okay?